Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning ganap. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David, ipanganganak." Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit ninyo siya dinala rito o bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya." Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda at patawid na tayo patungo sa ika-5 linggo ng Kwaresma. At mapapansin niyo po, sa nitong mga nakalipas na araw, lagi nating naririnig sa bahagi ng kwento na si Jesus ay binabalak nilang hulihin, binabalak nilang patayin. Gaya dito, ibig ng ilan, nadakpin siya. Kung kaya, dahil hindi pa oras, si Jesus ay magtatago. Si Jesus ay lalayo o aalis. Kaya po, mapapansin ninyo, bukas may mga cover na ang mga crucifix o ang mga imahin, lalong-lalo na sa bahagi ng altar. Dahil hindi pa oras para makita ang kaluwalhatian ni Jesus. Balikan po muna natin ang ilan sa mga pahayag na narinig natin sa ating pong mga ebanghelyo ngayong linggong ito, para mas maintindihan din natin kung
paano tayo magpapatuloy sa mga susunod pang mga linggo. Nung Lunes, ipinahayag ni Jesus nung may lumapit sa kanya na humihingi ng tulong para sa kanyang anak. Ang sinabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Kasi marami sa atin talagang ang gusto yung bonggang-bonggang pagpapakita ng himala. Gusto lagi himala. Kung walang himala, walang Diyos. Gusto lagi sagot ang panalangin. Pero ang paalala nga sa atin, yung pananampalataya kay Jesus. Sagutin man ang ating panalangin o hindi, manatili tayong nananampalataya sa Kanya. Nung Martes, ipinahayag, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ito yung kwento ng isang lalaking may sakit. At sinabi lang ni Jesus, magaling ka na, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan. Noong Miyerkules, ipinahayag na ulit ni Jesus ang kanya pong identity, kung saan siya galing, kung sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, at kung sino ang nagpapatotoo sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang ginagawa ay kung ano ang nais ng Diyos Ama. Nung Huwebes, ang sabi ulit ni Jesus, hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Kaya hindi siya natatakot kung tatanggapin siya o hindi ng mga tao, kung paniniwalaan siya o hindi ng mga tao. Dahil malinaw sa kanya, ang hinahangad niya ay ang mapapurihan, maparangalan ang Diyos. Kahapon, Biyernes, muli pinahayag niya sa atin, hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. At nahahati na yung mga tao. May mga naniniwala, mayroong mga patuloy na hindi siya kinikilala kahit alam na nila at nakikita na ang mga kabutihan o mga palatandaan kay Jesus. At dito, ngayong Sabado, may nagpahayag na tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Kaya nawa, sa puntong ito ng buhay natin, kahit papaano, sana magkaroon na din tayo ng paninindigan. Siyempre, mapaninindigan mo ang isang tao kung siya ay kinikilala mo at tinatanggap mo. Kailangan ng maraming Nikodemo na tatayo at titindig para magpahayag kung sino si Jesus. Marami po ang nagsusumigaw sa mga kalye, sa mga social media na sila ang tagapagligtas. Kasi ibig sabihin ng Mesiyas, tagapagligtas. So marami ang nagsasabing, marami ang nangangako, kami ang magliligtas sa bayan. Pero ang tanong, sila ba ay kumikilala sa Diyos? At tayo ba, dahil ba sa ating pagkilala sa Diyos, kaya handa rin tayong ipakilala siya sa mga tao, sa ating pong pamamaraan o ng ating pamumuhay? So, sana po sa puntong ito ng buhay natin, hindi ko alam kasi kung
pagkatapos kong magsalita, may naaalala pa ba kayo? Ha? Diba, no? Kasi ang excuse na natin, matanda na tayo. Yun ang excuse natin. Kaya pagkatapos ng misa, lagi tayong nagkaka-amnesia. Wala na naman tayong maalala. Kaya paano natin ipapakilala si Jesus? At paano natin paninindigan si Jesus kung hindi nga natin siya naaalala? So, ano ba? Kanino bang kasalanan nito? Sa atin ba? O talagang sadya nagpapabaya tayo dahil, lalo na, no? Kapag ang mga Katoliko, kapag ang mga palasimba, hinahamon, andyan ang tukso, nagkasakit, ang sisi sa Diyos. So pag ang sisi natin sa Diyos, ibig sabihin, medyo hindi pa talaga sapat o wala pa talaga tayong pagkilala sa Diyos. Kasi lagi naman sinasabi, kung nakita na ninyo ang anak, nakita ninyo ang ama. Si Jesus at ang ama ay isa. Anong gagawin na naman natin? Tutungangalan tayo dito. Sa bawat misa po, ginagabayan tayo ni Jesus. Makilala siya, dahil kapag nakilala siya, nakikilala na rin natin ang Diyos. At hindi tayo nakikipagkilala sa Diyos para lamang sa mga kahilingan natin, sa mga panalangin natin, o para lang sa himala. Maninindigan tayo sa ating pananampalataya dahil si Jesus ay si Jesus, ang Mesiyas, ang magliligtas sa atin. Amen.